bibigyan lang namin ho kayo ng update tungkol doon sa, naalala nyo yung PGMN, no, yung Peanut Gallery, Maleta Network, mga kababayan. Nakita lang ho namin ito, mga bossing. Yung post ng One Luna Vlog, ano po, yung post ng One Luna Vlog, mga kababayan, ito po ay patungkol doon sa pag-aresto kay Franco Mabanta dahil po doon sa pangingikil, mga bossing, no, kay Congressman Martin Romualdez. Anak ng putik naman kasi. Biruin mo naman, yung video nila ni-recycle lang ho, mga kababayan, doon sa mga GMA, sa mga ABS-CBN, pinagkukuha. Tapos, ninarate lang ho nila. Halos wala pong pinagkaiba dito po sa vlog natin. Yun lang, yung mga editor nila talagang pinagtrabahuhan po, no? Mga kababayan, tapos bebenta mo magkano? 300, 350 million? Sabi siguro ni Congressman Martin Romualdez nun, nak ng putik tong mga to, ang lakas mangikil. Eh, narinig na nung mga taong bayan yan eh. At sila nga sumisigaw, kada sasabihin o kada magsasalita sila Gutesa, yung mga mali-maleta, eh wala namang kinalaman at wala namang katotohanan at walang maipakitang ebidensya. Nako ha, sabi po nung One Luna Vlog, mga kababayan, according to super verified sources, ano po, Cheese Escudero paid 8 million for the video. Andali, baka yung iba mga naguluhan eh, no? Eh Mark, bakit naman nadamay si Cheese Escudero dyan? No? Nakita ko lang ko doon sa One Luna Vlog. Hindi, ganito yan. Kasi simulat sa pool pa naman ho, mga bossing. Simulat sa pool pa naman po, mga kababayan. Gusto na nila talagang si Martin Romualdez ang pinaka-bossing o pinaka-mastermind nitong lahat ng ito. Kung maalala nyo po, pati si Cheese Escudero tumayo doon sa podium, doon po sa Senado at sinasabi niya, meron pasabog, sinasabi ng mga DDS, meron pasabog si Senator Cheese Escudero. Nung nakita natin at pinanood natin yung kanyang pasabog, parang utot lang ho, mga kababayan. Wala lang, hango lang yung mga ebidensya na doon sa mga nagrarally. Parang ganun lang po. Ano? Ngayon ang tanong, totoo kaya ito? Na si Cheese Escudero ay nagbayad ng 8 milyon para gawan ng PGMN, ano po, ng pangkikil o pang-extort na video si Martin o si Congressman Martin Romualdez, mga kababayan. Naku po maganda ito. At hindi ho namin kayo iiwanan at bibitinin dyan. Kapag ka ho merong mga bagong labas at update dyan sa issue na yan, agad-agad po namin sa inyong i-vlog. Ano po, ayoko sabihin na ibabalita. Hindi naman po tayo tagapagbalita eh. Ano po? No? Eh, yung gawain na ganyan, yung pangingikil, makakasira ho yan doon sa mga tunay, no? At mga malalaking media network. Iisipin po ng ibang mga tao, naku, nababayaran naman lahat yan eh. Meron po naman talaga na mga totoong mga nagbabalita at yun talaga, yung serbisyo publiko nila. Di ba? Iisipin ng mamamayang Pilipino, lahat yan nababayaran, lahat yan pera lang ang katapat. Di ba, mga bossing? Eh, patungkol naman po, mabilisan lang din to, tapos pupunta na po tayo mismo doon sa kaganapan, doon sa Senado. Mabilisan lang to. Nakita ko din ito, yung CBCP. Nag-warning na din ho. No? CBCP warns Senate against delaying BP Duterte impeachment trial. Ako, alam ko naman ho, mga kababayan, base po sa aking pag-aanalisa, lahat-lahat, mga bossing at mga kilusan, yan pong pagpapalit ng liderato diyan sa Senado, walang ibang dahilan kung hindi po natatakot silang matuloy ang impeachment. Kasi po kapag si Senator Tito Soto, yung Senate President at mananatili siya ang Senate President, rekta-rekta po yan, mga kababayan. Sabi niya nga, di ba, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment. Kapag dinala sa amin,
yung article of impeachment, ang ibig sabihin sa akin ng forthwith ay the following day, kinabukasan, mga kababayan. Tapos tingnan nyo naman, nung ipapasa na yung araw, yung article of impeachment ho, mga bossing. Aba, nagkudita. Yung mga senador ni Duterte. No? Imbis na sana ang mamamayang Pilipino ang pagserbisyuhan nila, ipaalam sa mamamayang Pilipino ang katotohanan, tingnan nyo po ang ginagamit. Gusto pa tayong gusto pa tayong utuin na hindi daw po para sa impeachment yung pagpapalit ng liderato sa Senado. Mga kababayan, sabi ng mamamayang Pilipino, simula ng pinalitan ang liderato sa Senado, bumagsak ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Pero mo ba naman, araw na araw kung kailan ipapasa ang article of impeachment. Tapos ang ipapalit mo doon, si Cayetano. Nung huling impeachment mga bossing, nakaraang taon, di ba kay Cayetano nagmula o yung suggestion na i-remand yung impeachment mga bossing? Ano yung i-remand? Ibalik doon sa Kongreso, mga kababayan, para mas humaba at mas tumagal pa. So sa tingin ninyo po, mga bossing, hindi i-delay nitong bagong liderato ni Alan Peter Cayetano? Sa tingin niyo po ba, totoo yung sinasabi nitong mga DDS senator na hindi po para sa impeachment kaya nagpalit ng liderato ng Senado? Nako nakita ko yung post ni Boss Mike Cervera. Magkakaroon daw ulit ng kudeta dahil hindi nagustuhan yung mga ano ba yon? Yung parang sarswela nila doon sa Senado, mga kababayan. At dahil nga po nandiyan na tayo sa Senado, babalikan po natin ang lahat ng mga pangyayari, mga Boss Chief Amoser, doon sa Senado. Hanggang doon po sa nakita si Robin Padilla, no? Pagkatapos ilabas yung SUV doon sa Senado nang humaharurot, mga sumunod na oras, alas 4, si Robin Padilla ay nakita na sa NAIA Terminal 3. Mamaya ho natin yan, mga bossing, no? Iduduktong-duktong natin lahat ito para maganda po ang ating mga pag-uusap. Okay. So unahin natin muna. Naiinis na din to si Bitag sa kanila. Yung isang tulpo ho, mga kababayan. Yung dalawang tulpo na nandoon sa loob ng Senado, medyo hindi tayo masyadong nakakarinig po sa kanila Less yung mga naririnig natin sa kanila. Isang beses narinig ko